Hello world! It's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And on our previous video guys, pinag-aralan natin yung variables. Yung mga characteristics ng variables and para saan siya ginagamit at papaano natin siya kinocode. So ngayon naman, as I said dun sa previous video natin, is pag-aaralan natin yung tinatawag natin ng mga operators. Okay? Ginagamit natin to para bigyan natin ng ability yung mga program na ginagawa natin to make a process dun sa mga inputs natin or yung mga data natin. Sobrang simple lang naman to guys. Actually, karamihan sa mga operators na pag-aralan natin, elementary pa lang tayo. Marami kasi yan guys, may mga kategory ang mga operators. Sisimulan natin sa pinaka-basic. Itong category ng mga operators na to, I think since grade 1 na pag-aralan na natin to. Yung tinatawag natin na arithmetic operators. So para mapag-aralan na natin agad guys, open na natin yung ating mga compiler. Maglalagay na ulit ako ng comment dito. Ang topic natin for today is about operators, diba? So specifically, merong mga kategory yan. So unahin natin yung pinakamadali, arithmetic. Okay, ano ba yung mga arithmetic operators guys? So ito napakadali nito, maniwala kayo sa akin. So ililista ko muna sa comment bago natin pag-aralan yung coding version niya, okay? So number 1, meron tayong addition. Ayan. Operator na ginagamit natin dyan. Pag sinabi kasing operator guys, kumbaga sa programming symbol, iba plus sign. So sa programming, plus sign pa din ang operator or ang symbol na ginagamit to perform addition. Okay? Yung addition, part yun ng arithmetic operator. So hindi ko na kailangan elaborate guys, alam nyo na kung ano yung addition. Another thing is subtraction. So I'm pretty sure, imposible na hindi nyo pa to alam. Yan yung operator natin, yung minus sign. So that guys is multiplication. Ayan. So ayusin natin yung pagtatype para hindi nakakalito. Ayan. So sa multiplication, ang ginagamit natin symbol, hindi X or time. Ginagamit natin is asterisk pagdating sa programming. Pagka nakakita kayo ng asterisk sa programming, ibig sabihin yan, multiplication yan. Okay? Sumunod naman dyan, isa pa sa mga arithmetic natin, division. In fact, paborito to ng ibang tao, yung magkaka-divide ang sangkatauhan. So, ayan, yun ang ginagamit natin symbol, slash. Okay? Tapos, meron pa, part din ng arithmetic operators sa programming, yung tinatawag natin na exponents. Okay, ano naman symbol na ginagamit natin dyan? So, yan ay dalawang asterisk. Okay? Baga to the power of. Okay? So, kung naalala ninyo, nare-recall na ninyo guys yung elementary days natin. Tapos, meron pa tayong tinatawag sa programming na modulus. Ito, wala to ng elementary natin. Hindi ko to naalala. Meron nito guys. Ang tawag doon is modulus or modulus. Bahala ka kung ano itatawag mo. Okay? Ano naman yung ginagawa nito? Mamaya papakita ko sa inyo. Pero, papakita ko muna yung symbol or yung operator na ginagamit natin to perform modulus sa coding. Ganito siya guys. So, percentage. Pwede ko naman i-explain ng konti, ano ginagawa ng modulus? Yung modulus guys, kinukuha niya yung remainder. Kunyari, dinidivide natin. Kukunin niya yung remainder. Yun lang muna. Mamaya natin lilinawin yan. Another thing na gusto ko pa idagdag is yung floor division. Yan. So, ano naman tong floor division? Gumagamit tayo niya ng dalawang slash symbol. Yan yung operator niya. So, ano naman ginagawa ng floor division? Mamaya natin elaborate, pero bigyan ko kayo ng idea. Kinukuha niya yung base. Okay? So, kung yung modulus, kinukuha yung remainder, yung floor division, kinukuha niya yung base number. Okay? Kumbaga, base number, ano ba yun? Yun lang pumasa sa isip ko. Kumbaga, ganito yan, guys. Tinatanggal niya yung remainder. Kumbaga, parang nira-round up niya. O sige, tama ng sat-sat, simulan na natin. So, papakitaan ko lang kayo ng simpleng paraan paano to i-execute sa coding kasi I'm pretty sure alam niyo na to. Addition, subtraction, multiplication. Alam niyo na yan. Okay? So, umpisahan natin sa addition. Paano ba ang addition? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. So sa addition guys, ganito yung gagawin natin. Gawa tayo ng variable. Sabihin natin, yung variable na gagamitin ko, ang pangalan niya is A. Ayan, meron tayong variable A is equals. Since ito ay arithmetic, so hindi tayo gagamit ng string data types. Puro integers. Sabihin natin, yung value ng variable A, bigyan ko siya ng value na 10. Ayan. Tapos, isa pang variable pa, B. Bakit dalawa yung variable, guys? Gumagawa tayo ng operations dito, of course. Dalawang number yung kailangan natin. Si B naman, sabihin natin, 20 naman siya. Okay? Ngayon, pag naglagay ako ng print dito, ayan. Di ba ganyan yung print method natin or yung print function sa Python? Okay? Ngayon guys, for example, paano natin gagamitin yung addition na arithmetic operators sa coding sa Python? Ganito yan. Kapag kayong variable A na merong value na 10,
Gagamitin ngayon natin yung addition. I-add natin sa variable b na may value na 20. Anong sagot? Napakasimple lang. Pag niran natin, meron tayong 30. O ayan, nakita ninyo, di ba? Meron tayong nakuhang 30. Di ba? 10 plus 20, 30. Pero ito guys, medyo komplikado to pagka ganito pinag-a-add natin yung mga variable. Merong mas madaling approach yung sabi ko sa inyo kanina. Pagkatapos ng print, may tuturo ako. Pwede kang mag-declare ng isa pang variable. Sabihin natin, ito, wag na nating sabihin na C ha. Ang ipangalan natin dito is total. Ayan. Kasi marami tayong arithmetic operators na gagamit. Ano naman yung value ni total? Ganito. Kapag kasi A, pinlas natin sa B, yun ang magiging value ni total. Okay? Kumbaga si total na variable, equals siya doon saan? Doon sa A plus B. So kung ano yung sagot sa A plus B, yun yung value ni total. So ano ngayon gagawin natin? Burahin na natin yung ating variable sa print. Ang i-print na lang natin para mabilis, print mo yung total. O anong lalabas ngayon dyan? Di yung sagot ng ng A plus B. Bakit? Kasi siya yung value ni total. Ano ba yung value ng A? B. 10 at saka 20. O di pag niran ko yan, you'll get the same. 30 pa din. So patunayan natin, palitan natin, sabihin natin, gawin nating 100 yung value ni A. Ayan, naging 100 na siya. So ngayong 100 na siya, pag niran natin to ulit, ang expect natin, 120 na yung total. Okay? Pag niran natin yan, di makukuha natin yung 120. Nakuha ninyo. So, ito yung madaling paraan kesa i-add mo sa loob ng print function yung mga variables. Diba? Gawa ka na lang ng isa pang variables kung saan ang bibigay mong value is yung operation. Diba? So, ito guys, addition. Napakasimple lang. Diba? Napakadaling intindihin. I'm pretty sure na dito pa lang, tindihan nyo na yan. A, ang value niya 100. B, ang value 20. Pinag-plus mo. Kung ano yung result, yun yung value ni total. O para makuha mo, para ma-print mo yung total, i-print mo yung total, 'di ba? Tapos na ngayon tayo sa addition. Punta naman tayo sa subtraction. The same thing goes, guys. Okay, papalitan lang natin yung operator. So, kung dito, addition yung ginagamit natin, palitan mo lang yan, gawin mong subtraction, ayan. Tapos, i-run mo, yung A, ang value niya is 100, minus B, na may value na 20. So, ang total is 80. O, i-run natin. Yan ba kailangan pa bang pag-isipan yan, di ba? O, 80 yung sagot. O, sa multiplication, palitan mo lang yung symbol. Sabi ko sa multiplication, ang symbol na gagamitin natin is asterisk. Okay? Diba? Ito, ipiprint niya yung total. Ano ba yung value ng total? Ito yung value ng total. Kapag kasi A, minultiply sa B, ito yung mga value nila, yung sagot nun, yun yung maging value ni total. So, pag niran natin to, we will get 2,000. Nakuha ninyo, guys. So, the same thing goes kapag ka division. So, sa division, medyo padaliin natin para hindi hirap. Okay. Sabihin natin, sa division, 9, tapos si B divided by 3. Okay, guys? So, palitan natin yung operator. Kung sa multiplication, asterisk, sa division, yan, slash. Okay? So, 9 divided by 3, o gawin natin 12. 12 divided by 3 is equals to 4. So, pag nira natin yan, makakuha tayo ng 4 na sagot. So, may 4.0 pa, di ba? Sana all. So, pwede naman natin yung i-code na tatanggalin natin yan, 0.0. Pero as of now, hindi muna kasi it's another complex thing pag-aralan. So, another example, kung gagawin natin itong 15, so makakuha tayo ng sagot na 5.0. 5, baga. So, i-run natin, guys. Ayan, nakuha ninyo. Nakakuha tayo ng 5.0 kasi 15 divided by 3 is 5. Nakuha ninyo. So, punta naman tayo sa exponent. Yan, to the power of. Subukan natin. Okay? So, palitan natin yung A. Gawin nating 4. Ayan, 4 natin siya. Tapos, 4 din yung B. So, kung naaalala nyo pa tong to the power of, baga exponents, diba? Ayan, so exponents tayo dyan. So, ang exponent, ang kanyang operator or symbol na ginagamit sa programming is dalawang asterisk na magkasunod. Pag pinrint natin to, makakuha tayo ng sagot na yun, 256, diba? So, ayan yung ginagawa ng exponent. So, alam naman na natin yan, pinag-aralan na natin yan. Eto na ngayon tayo, guys, sa modulus. So, anong ginagawa ng modulus? Palitan muna natin yung symbol. Anong ginagamit na symbol or operator ni modulus? Percentage. Ayan. Okay? Ngayon, papalitan ko yung mga variables natin, yung value nila ng mas madali para maintindihan natin ng magaan-gaan. Sabihin natin si A, ang value niya is 10. Okay? Tapos si B, ang value niya is 3. Ngayon guys, ang ginagawa ni modulus, kinukuha niya yung remainder. Yan. Yun ang kanyang dinidisplay kung ilan yung remainder. Okay? So, ang ginagamit niya talagang operation dito na logic is division. Of course, nagdi-divide siya,
Paano mo makukuha yung remainder kung hindi mo i-divide, di ba? So, ganun. I-divide niya, tapos kung ano yung remainder, yun yung i-display niya. So, hindi niya i-display yung pinaka-round up or kumbaga yung floor division. Hindi yun ang i-display niya. Ang i-display niya is remainder. So, subukan na natin. Okay? Isipin muna natin, si A, ang value 10. Minodulus natin sa B, di ba? Ang makukuha nating sagot dyan, guys, is, ganito yung sagot dyan. 3 na mayroong remainder 1. Gawin natin comment. Yan. 3 remainder 1. Yan yung sagot dyan. 'Di ba? Kasi 10 divided by 3 is equals 9, remainder 1. So, dahil modulus yung ginagamit natin na operation, ang ipiprint niya dapat is 1. Bakit 1? Kasi ang kinukuha ni modulus, again, is yung remainder. Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard yung post, backward, forward kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya so hindi ka nag-backward, forward post kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado kang magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. So, iraran natin to. Ayun, pakita mo. 1, di ba? Pag ginawa natin 11, ilan na lang yung matitira? Di remainder 2 na. O, iran nga natin kung remainder 2. O, di ba? Paano kung ginawa ko tong 12? Di absolute number na, di ba? Makakuha na tayo ng sagot na 4. Ilan yung remainder? 0. Wala nang remainder yan. Sige nga. O, iran natin. There you go. 0 yung nakuha natin. Yan ang ginagawa ni modulus, guys. Okay? So, using the very same method, palitan natin. Gamitin naman natin si floor division. Sabi ko sa inyo, si floor division, ang dinidisplay niya is yung base. Kumbaga, yung pinakasagot. Kung merong remainder yan, ang ginagawa ni floor division, hindi niya dinidisplay yung remainder. Kabalik talaga siya ni modulus. Instead, nira-round up niya yon. Nira-round up niya para ma-display niya yung pinakasagot. For example, diba, balik tayo. Sabihin natin 10. So, kanina, ang sagot natin is 3, remainder 1. Siyempre, 10 divided by 3. Ang sagot, 3, remainder 1. Diba? So, ngayon kay modulus, guys, dahil may remainder 1, ira-round up niya yan. So, kung 0.1 lang yan, tapos ni-round up niya, walang epekto yan. So, ang makukuha mo lang talagang sagot is 3. Alam ko, guys, pang elementary lang to. So, tanggalin natin ngayon yung percentage or yung modulus operator. Palitan natin ano ang operator na ginagamit ng floor division. 2 slash. Ayan. Sige nga, tignan nga natin kung makakuha tayo talaga 3 ha. Walang putal. O, sige. Hiran natin. O, diba? Nakuha ninyo. Kahit nga gawin kung ano to, 11. Diba dapat pag 11 na, remainder 2 na. Wala pa ding epekto yan. O, 3 pa rin nakuha mo. Diba? Kasi bibigay niya sa'yo yung pinaka-floor division. Baga, nira-round up niya automatically yung sagot. Kanina, diba, nung inan natin, may 0.0 pa. 5.0, dito wala. Kasi nira-round up niya na yon. Diba? Tinatanggal niya na yung decimal value. Nakuha ninyo, guys? So, basically, ganito lang kadali, guys. Ito na yung arithmetic operators. Napakadali, di ba? Elementary level. So, ang nangyari lang, nagkaroon lang ng mga changes konti sa symbol. Di ba? Yung X, yung multiplication, hindi na X yun sa programming. Asterisk na. Division na ganon. Siya ganon. Ano na siya? Slash. Di ba? Siyempre, wala namang ganong, meron bang division symbol dito? Wala naman, di ba? So, slash yung ginagamit. So, meron silang mga equivalent. Kaya mahalaga rin na matutunan natin to, no? Kahit sabihin ninyo na, pag-aralan ko niya, alam ko na yan. O, alam mo yung logic. Pero yung coding, yung syntax, alam mo ba? So, maganda na mapag-aralan natin to. Kasi guys, itong arithmetic operator, sobrang gamit na gamit to pagdating sa real-life coding. Dito aandar yung inyong buhay, mga arithmetics operators. Meron pang isa, yung logical operator. So, yun yung next topic natin, guys. Pag-aaralan natin yung logical operators. Ayun, guys, pang elementary level din yung logic nun. Pero, ang aaralin natin doon, paano siya ginagawa sa coding. Okay?